Panginoon, patuloy kami patuloy sa inyo, Panginoon. At patuloy, Lord, dito kami, O Lord, sasamba sa inyo, Panginoon, sasamba sa ating pangalan, Panginoon. Salamat sa amin ito, Panginoon, na yung na, Panginoon. Para sa amin, Panginoon, na dapat namin ikagalak, Panginoon. Lord, sa malaking blessing, Panginoon, na bawat umaga, Lord, may buhay kami, Panginoon. Galing mo yung mga kalakasan
Panginoon, God, maraming salamat, O Lord, sa lahat po ng iyong ginawa, Panginoon. Para sa akin, O Lord. Sa krus, Panginoon, ay yung pinasan, Panginoon. God, sa mga sugat, Panginoon. God, sa mga masakit, O Lord, ay yung dinanas, O Lord, para sa pagmamakalan niyo sa bawat isa, Panginoon. God, ikaw ay Diyos, Panginoon. Ikaw ang nag-iisa, Panginoon, na gumawa ng iyong Panginoon. At ikaw naman nag-iisa, Panginoon, na makagagawa ng iyong mga bagay, Panginoon, para sa amin, Lord. Lord, ikaw ay Diyos, Panginoon, na higit sa lahat, Panginoon. Ikaw ay Diyos, Panginoon, na hari, Panginoon, ng mga hari, Panginoon. Dahil higit ka sa lahat, Panginoon. Higit ka sa kahit kanino, Panginoon. Higit ka, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon. Sa mundo ito, sa aking mga buhay, Panginoon. Higit ka sa lahat, Panginoon. God, salamat na meron kami Diyos, O Lord. Meron kami Diyos, Panginoon, na sobrang magmahal sa amin, Panginoon. Meron din Diyos, O Lord, na laging nandyan para sa bawat isa, Panginoon. Salamat, O Lord, sa krus, Panginoon. Salamat sa dugo na yung pinuhos para sa bawat isa. Panaman po natin kayo, Panginoon, at salamat sa lahat, Panginoon, sa mga natin sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Take some time po and share some love. Say hi and hello to everyone. Good morning po. Good morning. Medyo malakas yung energy ngayon ah. May energy tayo ata ngayon. So, again, salamat po for coming here at Calvary Frontier San Fernando. Bago tayo magsimula, the same announcement na meron po tayo. We have, nandun na po yung donation natin, donation box. So yung mga gusto pong, again, magbigay ng mga gamit or kahit ano po yung nasa puso nyo na ibigay natin na ibibigay po natin doon sa munting tahanan, doon sa mga bata doon at mga staff doon sa munting tahanan willing nating ibigay. So basta galing sa puso ay pinapasalamatan po namin at ng Panginoon. Nagagalak po ang Panginoon. So, again, announcement, ladies prayer meeting to be announced doon sa GC niyo po daw. Secret daw yun, surprise. So, sa amin po, men's prayer meeting dito po tayo sa church, 7 p.m. Men's prayer meeting. And then we have a Wednesday night service of fellowship at 7 p.m. then. And then we have Sunday service. And then include again, Pastor John sa mga prayer nyo, doon sa mga plano nila to come here and mga gusto nilang gawin dito to fellowship and to have to serve the Lord. Please sing with them. So let's start ngayong umaga dito. Ang title po natin is Sharing Our Blessing. Pangalawang Korinto, chapter 9, verse 18 to 15 po tayo ngayong umaga dito. So if you have your Bible, please turn to 2 Corinthians. So, pangalawang Korinto, chapter 9, verse 18. Let's pray po. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat unang-una sa inyo, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin na wala akong sawa mong binibigay, your grace that abounds, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, for that. And we pray and ask that this morning that you fill us with your Holy Spirit, that you open our hearts, Panginoon, ngayong umagang ito, na tumimo yung mga salita mo sa bawat buhay namin, Panginoon. Na ito'y gawin namin sa bawat buhay namin. Hindi lang po namin ito pakinggan, but Lord, ito'y isa pang buhay namin bilang mga anak mo, Lord.
Lord. Salamat for this wonderful opportunity that we can have fellowship to one another, Lord, and especially to you, God. May you continue to be with us and protect us. Love you, we appreciate you. In Jesus' name. Amen. So, sharing our blessing. Pangalawang Korinto 9:8-15. So, kung titignan natin yung pangalawang Korinto chapter 8 and 9, it's all about giving, sharing, di ba? Serve the Lord. Ganun yung topic ni Paul. So, as to this morning, in 8-15, we will finish chapter 9. So, kung, like I said, it's all about giving. Ito na po yung last na ituturo ko about giving and sharing our blessing. But kung re-recall nyo pa yung mga previous teaching natin, it's all about pagbibigay, di ba? Giving. Nakailan turo ako sa pagbibigay, di ba? Na hindi naman kayo nagsawa, di ba? So, ito na po yung last na ini-encourage ni Pablo and even us today that we must share our blessing. And hindi lang po sharing our blessing, but there's contentment. Diba? Contentment in the blessing that God has given us. So let's start. Sabi niya in verse 8 to 9, magagawa ng Diyos na pagpasaganain sa inyo ang bawat biyaya, upang sa lahat ng paraan ay magkaroon kayo ng kasapatan at sumagana kayo sa bawat mabuting gawa. In verse 9, ayon sa nasusulat, namamahagi siya sa malalayong dako. Nagbigay siya sa mga mahihirap. Ang kanyang katuwiran ay mananatili magpakailanman. In New King James Version, he said, and God is able to make all grace abound towards you, that you, always having all sufficiency in all things, may be an abundance for every good work. As it is written, He has dispersed abroad, He has given to the poor. His righteousness endures forever. So, dito, ang una, sabi niya, God is able to make all grace abound to you, sabi ni Pablo. So, itong grace na sinabi ni Pablo dito, hindi siya referring dun sa salvation or forgiveness ng kasalanan. Diba? Ano yung grace? So, tatanungin nyo, ano yung grace na sinabi dito ni Paul? So, una, ang Panginoon ay binibigyan tayo ng mga iba't ibang type of grace. Diba? God gives us all different types of grace sa buhay natin o mga biyaya, blessing o kagandahang loob ng ating Panginoon. Grace is undeserved gift sa atin ng Panginoon. Tama po ba? Na alam natin na yung grace, ito ay undeserved na regalo ng Panginoon sa atin. Gift, biyaya ng Panginoon sa ating buhay. So, katulad din ng ulan, mabuting pangangatawan, at, peace of mind and a clear mind. That's grace that God has given us. It's the same grace, di ba? Same blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. Yung ulan, yung ngayon nandito tayo, mabuti yung ating pangangatawan, di ba? Wala tayong iniisip, di tayo nag-worry. That's a blessing. That's grace that comes from God. It's the same thing, di ba? It's all result of God's grace sa buhay natin. So, in rewarding sa ating paglilingkod sa Panginoon, in serving Him, in helping people, in giving, and providing yung mga pangangailangan ng ibang tao, God does it with all grace. Ginagawa ng Panginoon yun lahat ng may, grace. So, our giving o yung ating pagbibigay, pagtulong, is rewarded. Yung ating paglilingkod sa Panginoon is rewarded in many different ways. Sa mga iba't ibang, pamamaraan ng Panginoon, materially and spiritually. So, paano ba i-discuss natin una, ano yung blessing materially? God may bless yung ating pagbibigay, pagtulong, paglilingkod sa ating Panginoon. Minsan, napupromote tayo sa ating mga trabaho at binibigyan tayo ng batas na sahod. Diba? That's a blessing materially that God has given us. Diba? Because
We are faithful to Him. We are serving Him. Diba? Pinaglilingkuran natin ang Panginoon. Tumutulong tayo. Diba? Nakikita niya yung mabuting gawa natin sa ating buhay. So God bless us. Yung ating pagbibigay, yung ating pagtulong, yung ating paglilingkod sa Kanya, minsan materially. Like I said, promotion sa trabaho. Better pay, tumaas yung sahod mo. Or unexpected na regalo na binigyan ka ng pera. Diba? Or by making things o yung mga bagay na meron tayo. Pare, yung cellphone natin na matagal bago masira so that we can, bumili o i-replace mabilis yung ating mga bagay-bagay. O yung mga cellphone natin, yung mga damit natin, di ba? That's a blessing also. Di ba? There's a type of different material blessing that God has given us. Marami pa, di ba? Yung sinabi ko dito is just an example. Mga ilang example na materially that God has blessed o binibless tayo ng Panginoon when we are faithful to Him. When we are serving Him with a clear heart. Diba? May dalisay na puso. So, ano naman yung spiritually blessing na binibigay ng Panginoon sa atin as we continue to serve Him, as we continue na sinusunod natin yung kalooban niya sa buhay natin. God may bless yung ating pagbibigay, yung ating paglilingkod sa Kanya by freeing our hearts doon sa greed and materialism. Dahil ang tao, many times, ay nandun sa yung tinatawag na greed na gusto niya lagi yung mga material na bagay sa mundong ito. Diba? And God is freeing us from those things. Diba? Dun sa materialism. By giving us a sense of blessing and happiness sa buhay natin. Ibig sabihin, yung blessing and happiness is contentment. Diba? Mamaya, pag-uusapan natin yun. Or by storing up riches, reward in heaven. That's spiritual blessing. At marami pang spiritual blessing na binibigay ang Panginoon sa atin when we start serving Him. When we are following His word, His commandment sa buhay natin. So, walang katapusan yung ways we can be blessed. Kapag ang Diyos is able to make all grace abound towards us. So yung blessing ng Panginoon ay walang katapusan. Di ba? Yung blessing niya sa atin, walang hangganan. Di ba? Dahil, anong sabi ni Pablo? God is able to make all grace abound towards us. If tayo ay continue na sumusunod sa Kanya. Continue na naglilingkod sa Kanya. God is more than able na pangalagaan tayo, to take care yung pangangailangan natin at yung pangangailangan ng ating mga pamilya. Dahil lahat ng bagay dito sa mundong to, every single thing sa mundong ito belongs to the Lord. Tama po ba? Tama, di ba? Sa Kanya lahat ito. Ano yung sabi ng Psalm chapter 50, verse 10 to 11? Sabi niya, in Psalm na sumulat dito, "For every beast of the forest is mine. The cattle on 1,000 hills. I know all the birds of the hills, and all that moves in the fields is mine." So, like I said, every single thing dito sa mundong ito belongs to the Lord. So, God spoke the universe into the existence. Siya yung sinabi niya, ginawa niya, in Genesis, ginawa niya itong universe na to, itong mundo natin ngayon. So, alam niya ano lahat yung ating pangangailangan. He is fully capable of making sure yung mga pangangailangan na yun ay nakukuha natin. Diba? Natatanggap natin. So, hindi niya tayo pinapabayaan. Alam niya kung ano yung bawat pangangailangan ng bawat isa. Just as He may use tayo o kayo to bless others in their time of need, He may use others also to bless you kapag ikaw ay nangangailangan. So, parang, kapag ikaw yung nangangailangan, mayroong tao na nandyan na inilagay ang Panginoon para tulungan ka. Pag
naman, siya yung nangangailangan, nandyan ka para tulungan siya. Parang vice versa lamang. Napaka-importante para sa atin na ma-realize natin that yung physical provision from God is called grace also. Diba? Yung mga physical, yung mga material na bagay na meron tayo na ibinibigay, na nakukuha natin sa mundong ito, it's grace also of the Lord. It's a blessing that comes sa ating Panginoon. Maraming mga tao that kung titignan natin sa mundo ngayon are tinatawag na self-reliant. Na mga tao na hindi naniniwala o naniniwala pala that lahat ng kanilang ginagawa, lahat ng anong meron sila ay completely their own hard work. Na sinasabi nila, bakit ko natayo itong bahay na to? Because sa hard work ko. Dahil magaling ako. Diba? That's, yung mga tao ngayon ay tinatawag ng self-reliant people. Na laging nasa isipan nila, nasa ulo nila, nasa isip nila na ako, me, myself, and I. Ako yung magaling, kaya ako nandito. So, they discount God o God's involvement sa mga blessing na meron sila. Kung anong meron sila materially, na inaalis nila yung Panginoon. Diba? Na ako yung nagpagal. Merong isang nabasa ako, I don't know kung sa Facebook yun. But sabi niya, ako yung nagpagal, ako yung gumawa. Bakit nyo pinasasalamatan ng Panginoon? Sabi niya. Hindi ko maintindihan, sabi niya, na bakit ako yung gumawa, ako yung nagpagal, pero yung pinasasalamatan nyo ang Diyos. Sabi niya. So it's medyo nakakakilabot yung sinabi niya. But it is true. Hanapin nyo man yung quote na yun. Sinabi niya yun. So these people, like him, katulad niya, they discount God's involvement sa buhay nila. Diba? Nakakalimutan nila that every good gift is from above. Diba? Sabi ni James. Yun yung makikita niyo yun in James 1:17. Diba? Sabi niya, every good gift is from above. So, yung skills natin, yung talent natin, yung bawat opportunity ng buhay natin, yung health natin, yung kaisipan natin, are all from God. Diba? Lahat ay nanggaling sa Panginoon. Lahat ng blessing na meron tayo. Kung sino man tayo ngayon, kung ano man meron tayo ngayon, it's because of the grace of God. So, in the end, in every single things we have is grace. Diba? Is kagandahan loob ng ating Panginoon. Without God, hindi man tayo buhay ngayon. Tama? Without the Lord, without Jesus, without God, wala tayo ngayon dito sa mundong ito. Siya yung gumawa sa atin. Ano yung application sa atin in this verse? God is able to make all grace abound sa bawat buhay natin. Ano yung role natin bilang Kristiyano? Ano yung role natin bilang mananampalataya is to believe this. Maniwala dito that all grace abound to us. That God is able. Na dapat yung ating pananampalataya na ibigay lahat natin sa Kanya in full. Diba? To place our full faith in Him. Yung pananampalataya natin sa Kanya. Kailangan tignan natin to sa buhay natin in a humble way. Na i-acknowledge natin sa buhay natin, sa bawat buhay natin bilang mga tao at mga Kristiyano, that the good things sa buhay natin are result ng mga blessings ng Panginoon. Kapag na-realize natin na ito yung katotohanan sa buhay natin, it will motivate us to be more generous in giving. To motivate yung buhay natin to serve Him dahil alam natin that our Heavenly Father look out for us. Na hindi niya tayo pababayaan. That He will provide everything na meron, na pangangailangan natin sa buhay. Marami sigurong panahon at oras
sa buhay natin na nag-worry tayo. Marami, araw-araw siguro, nandyan yung pag-worry sa buhay natin. We worry a lot. Diba? Hindi natin masasabing, hindi na ako nag-worry sa buhay ko. Then, nagsisinungaling tayo. We worry so much. Many times in our life, we worry. And stress about yung mga financial situation natin. Tama? You can safely cast itong mga worries na to onto the Lord, onto Him, and rest dun sa assurance na He will provide abundantly sa ating buhay. Diba? Tama po ba? Tama. Diba? And remember that, anong sabi ni Paul? God is able to make all grace abound to you, to us. So just, ano yung like sinabi ko, application sa atin. Our role bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, is to believe this. Maniwala tayo that God is able. That God is able to bless us, to give all the grace bound to us if we continue believing in Him. Continue na manatili at manahan sa Kanya. Diba? Maniwala that He will provide everything. And sabi ni Paul, always having all sufficiency in all things, upang sa lahat ng paraan ay magkaroon kayo ng kasapatan. Yung ancient Greek word dito ng sufficiency is tinatawag na autarkia. Diba? Hindi ko alam kung yun yung tamang pronunciation. But autarkia. So, A-U-T-A-R-K-E-I-A. So, it also be translated contentment. So, the ancient Greek word for sufficiency is autarkia, may also be translated na contentment. So, itong salitang ito na ginamit dito ay ginamit din sa salita in 1 Timothy chapter 6 verse 6 na sinabi ni Paul na now godliness with contentment is a great gain, sabi ni Pablo kay Timothy. So, napakadali na sabihin for us na mga Kristiyano, even na unbeliever, to say that we are content sa buhay natin. Na kontento na tayo sa buhay natin. But whether na kontento man tayo or hindi, it's more truthfully na malalaman natin by our life. Yung spending natin at yung mga shopping habits natin. Di ba? Doon natin makikita. So, ang tanong dito, how much place does shopping or pagbabuy in mall have in our life? Kaano ba tayo naaapektuhan kapag yung mga material na bagay ay nawawala sa buhay natin? Paano tayo naaapektuhan yung happiness natin? Gaano tayo kaligaya kapag nakukuha natin yung mga bagay na mga material na bagay sa mundo nito? Diba? Yun yung mga tanong. So, kapag tayo ay nabubuhay at yung buhay natin ay nakikita nila na wala tayong kakontentuhan sa buhay, then we are trying to fill needs in our lives. Sometimes, yung mga tao, isip nila material na bagay lamang yung hindi ka makontento sa material na bagay, di ba? But sometimes, hindi lang material na bagay na hindi tayo nakokontento, even minsan sa sarili natin. Katulad, kunwari, example, ako, ginawa ng Panginoon na ganito. But sometimes, di ba, yung tao, sinasabi niya, gusto kong maging siya. Di ba? You want to be somebody na ano yung gusto mo na nakikita mo yung isang tao, napaka-secure niya, na they cared for him or for her, na gusto ko maging ganun din. So yung contentment ay wala, di ba? Wala kang kakontentuhan kung ano yung ginawa sa iyo ng Panginoon, kung sino ka na ginawa ng Panginoon. So you want to be somebody, di ba? So ngayon, wala kang kakontentuhan. Diba? Na gusto ko maging siya, gusto ko maging ganun din.
na feel secure and care. So anong gagawin mo? Sisiraan mo yun. Tao, di ba, dahil wala kang kakontentuhan sa buhay mo, gusto mo maging siya. Di ba? Or minsan, dahil wala kang kakontentuhan o sa buhay mo, gusto mo yung excitement at newness sa iyong buhay o sa ating buhay. Maraming tao, they try to fulfill these needs. Minsan dun sa mga material na bagay din, di ba? But remember, dapat nating tandaan, they can only really be met by spiritual relationship sa ating Panginoon na gumawa sa atin. Kapag meron tayong contentment sa buhay, we can be the richest people in the world. Ang isang tao, kahit nasa kanya na yung buong yaman ng mundong ito, pero wala siyang kakontentuhan, wala siyang contentment. Di ba? Wala siyang kasiyahan. Dahil kapag ang isang mayaman tao, nasabi niya, ito yung goal ko, makuha ko lang itong pera na to, o itong material na bagay na to, titigil na ako. Pero pag na-meet niya, yung itong specific na quota niya or mga bagay na meron siya, sabi niya, ay, nakuha ko naman, pero gusto ko pa. Di ba? So that's lack of contentment sa buhay. Kahit ikaw na yung pinakamayaman sa buhay, sa mundong ito, pero kung wala kang contentment, di ba? Hindi ka magiging masaya. But if tayo, o ang isang tao, meron siyang kakontentuhan sa buhay, meron siyang contentment, mas higit pa na mas maganda yung buhay niya doon sa tao na pinakamayaman sa mundong ito, na walang kakontentuhan. And sabi ni Paul, may have abundance for every good work, at sumagana kayo sa bawat mabuting gawa. So God blesses us materially and spiritually. So tayo ay magkaroon ng abundance of every good work, o sumagana tayo sa bawat mabuting gawa, sabi ni Pablo, di ba? So tayo ay blessed, o binibless tayo ng Panginoon so that tayo ay maging blessing sa ibang tao. Tama po ba? God is blessing us, blessing you, all of us here, so that tayo ay maging blessing sa ibang tao. Ang Panginoon, gusto niya na tayo ay maging channel ng blessing. Hindi sinasabi ng Panginoon na maging bodega kayo ng mga blessing ko. Hindi niya sinasabi yan, di ba? But to be a channel of blessing. Hindi sinasabi ng Panginoon na ipunin niyo lahat yung blessing niyo. Di ba? But sinasabi ng Panginoon sa atin, share your blessing. He pours yung bawat blessing sa buhay natin. He pours blessing, o He pours out blessing sa inyong buhay for a reason. He does not want na makita niya tayo pridefully claiming credit and glorifying yung sarili natin sa lahat ng blessing na meron tayo. Diba? Neither does He want you na maging selfish at i-store lahat, na ilagay o i-keep lahat yung mga blessing na ibinigay sa iyo o binigay sa atin ng Panginoon. Sa verse na to, makikita natin that God doesn't always provide abundantly. Bakit? Dahil ayaw niya na He doesn't always pour out His grace. Dahil ito ay isang regalo. It's a gift. Diba? Dahil kapag alam niya ang isang tao na makasarili, na alam niya na i-waste niya lamang yung mga blessing na ibinibigay sa kanyang Panginoon, na wawaldasin niya lamang, gagamitin niya lamang sa mga hindi magandang bagay yung blessing na ibibigay sa kanya ng Panginoon, God may refrain from giving. Dahil ang Panginoon, gusto niya na nakikita tayo abound in every good work, sabi ni Pablo. Yung mga material, yung mga blessing na binibigay sa atin,
need to be used for Him. Na gamitin natin para sa Kanya. They provide us better opportunity for building His kingdom. Yung mga blessing na yon sa buhay natin ay nagpo-provide sa atin ng mas magandang opportunity para gamitin sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. To build His kingdom. Ano yung sinabi dun sa parable of talents? Diba kung babasahin natin yun, yung master ay nagbigay ng resources into the care dun sa mga servants. Yung master, ini-expect niya, yung mga servant na yon ay gagamitin niya yung resources na ibinigay niya dun sa mga servant niya wisely at i-increase yung mga resources na yan, di ba? In the same way sa atin, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak niya, God gives us a blessing, gives us grace para we can be wise stewards. At itong mga blessing na to, turn this into increased blessing for His kingdom. So, ano yung pwede nating gawin doon sa mga blessing natin na meron tayo? Yung mga physical resources natin para tayo ay mag-abound in every good work. Ano yung pwede natin gawin? What are some various good works na pwede natin gawin with the blessing that we have besides giving dito sa church, besides helping in this church, outside this church, what we can do, di ba? Doon sa mga blessing that God has given us. At sinabi ni Pablo, He has distributed freely, sabi ni Paul. So itong passage na to is quoted galing sa Psalm 112 verse 9. Na sinasabi that ang ating Panginoon ay hindi madamo. Na siya ay masaya na dinidistribute niya yung every resources sa kanyang mga anak. Diba? Na binibigay niya lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Except dun sa mga taong selfish na yung mga blessing nila ay wini-waste lang nila. Diba? Na inilalagay nila sa bisyo at hindi maganda sa buhay nila. Then God is refrain o hindi niya ibibigay yung mga regalo o yung gift na dapat ibibigay niya dun sa taong yun. Dahil alam niya na nakikita niya na ginagamit mo lamang yung mga blessing ng Panginoon sa maling bagay. Diba? So He will refrain from blessing you or blessing us. And in verse 10 to 11, sinabi niya, ang nagbibigay ng binhi sa maghahasik ay nagbibigay ng tinapay na makakain, ay siya ring magpaparami ng inyong ani. Pararamihin din niya ang bunga ng inyong katwiran. Sa lahat ng bagay ay payayamanin niya kayo sa inyong matapat na pagbibigay. Ito ay magdudulot sa amin ng pagpapasalamat sa Diyos. Now may He supplies seed to the sower and bread for the food. Supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness, while you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving to us to God. He supplies seeds to the sower, sabi ni Paul. Sa passage na to, yung seed refers sa mga blessing o material na blessing that God has given us. Diba? Itong illustration na to ay tutulong sa atin para tayo ay magkaroon ng maliwanag na understanding na sa Panginoon, dun sa role natin. Diba? Sa role ng Panginoon at sa role natin dito. Na makakatulong din sa atin na to have a biblical worldview towards blessing. So una, sabi niya, it teaches dito, tinuturo sa atin that He supplies the seed. Sabi ni Paul, di ba? So, kung titignan natin ngayon, maraming, like I said, self-reliant people. But there is no such thing as a self-made man. Ibig sabihin, every resources that we have, na meron tayo, anumang meron tayo na blessing is from God. Di ba? Again, there is no self-made man.
Every resources is from God. Kung anong meron tayo ay galing sa Panginoon. Sa Genesis, ito yung pinakamagandang example that there's no self-made man. In Genesis, makikita natin o matututunan natin that si Adam ay isang caretaker ng Garden of Eden. Diba? But God, sino yung gumawa ng Garden of Eden? It's God. God created Garden of Eden. So, sinong naglagay kay Adam doon sa Garden of Eden? He placed Adam, di ba? And si Adam, dahil nilagay siya doon to take care yung Garden of Eden. So, yung trabaho ni Adam ay magtrabaho doon sa pangalagaan niya yung Garden of Eden at i-cultivate niya, di ba? Na dapat linisin niya, huwag niyang pabayaan at i-cultivate niya yung Garden of Eden. To make sure na ito ay tended. He also watched over dun sa mga animals na nandun at binigyan niya pa ng mga pangalan isa-isa, di ba? So, si Adam, kung titignan natin, siya na yung pinakamayaman na tao sa buong mundo. Dahil meron siyang malaking lupain. Di ba? In a sense, in the world belong to Him. Everything na nasa mundo ay sa Kanya. Yet, kung titignan natin sa reality, sa katotohanan, it belongs to God. Si Adam ay isang tagapangalaga lang. Steward ng ating Panginoon. Yes, nasa Kanya lahat. But lahat ng yon, it was grace. Diba? Oo, sa Kanya lahat yung nasa Garden of Eden. Except dun sa kinain nila. Diba? Sa Kanya lahat yon. So, He's a wealthy man. But kung titignan natin sa katotohanan, ito ay sa Panginoon. At lahat ng meron siya ay dahil sa biyaya ng Panginoon. At bilang tagapangalaga ng Garden of Eden, He was to watch over the things in obedience to God and for His glory. Tama po ba? So, the same is true sa atin ngayon. Umaga. Whatever we have, whatever blessing na meron tayo, is given to us by God. He is the supplier. Siya yung nagsusupply ng lahat ng meron tayo. Hindi tayo. But He is. So, yung katotohanan dito, nagdidemand sa ating lahat a certain humility. Diba? Na pagpapakumbaba. It also nagtuturo sa atin na maging dependent tayo sa ating Panginoon. Again, there's no self-made man. Yung lesson dito sa una ay a certain humility na nagagaling dapat sa atin. Pagpapakumbaba sa Panginoon na nagtuturo sa atin, we as people, we need to be dependent on the Lord. Pangalawa, makikita natin yung role natin dito na we are called the sower. Diba? O yung tagatanim. Yung title dito nagpapakita clearly na maliwanag what we are to do with the seed. Ang isang farmer ay may-ari ng lupain, a farmer, mag-hire siya ng isang kasama niya, di ba? O, i-hire kita. Sabi niya, ito yung mga buto, itanim mo, di ba? So, as he hire a worker, bibigyan niya isang bag ng mga buto. At sasabihin niya, sige, magtrabaho ka na. So, yung farmer, yung boss, meron siyang right to expect yung worker niya will go out dun sa field at itanim niya yung mga buto na yun, di ba? O yung mga balasenas, itatanim niya. So, kapag yung worker na yun ay hindi niya ginawa kung ano yung pinapagawa ng boss, ano yung sa tingin nyo na gagawin ng boss? So, yung farmer, yung boss, ay aalisin niya yung worker na yun. Kukunin niya yung mga buto at ibibigay niya to someone else who will do the job. Diba? Tama po ba? Tama, diba? Ganun yung proseso. Kahit hindi naman sa pagtatanim. Diba? Kahit sa ibang trabaho naman, kukunin niya yung aalisin ka doon sa trabaho, ibibigay doon sa mas deserving. Diba? Dahil hindi mo ginagawa yung trabaho bilang
hinarka niya. So in like manner, sa bilang mga Kristiyano, God places resources sa buhay natin, blessing sa buhay natin, sa mga kamay natin para ito'y gamitin natin. He gives us seed, He gives us blessing that He expect to be sown. Diba? Na gamitin natin. So, how does itong perspective na to ay baguhin natin how we use yung ating mga blessing? So, what are some uses dun sa mga blessing natin that may not fit dito sa perspective na to? Tanungin natin yung bawat sarili natin. Then pangatlo, makikita natin dito that when we perform yung role natin, that we share our blessing to others, God brings about the increase, sabi niya, di ba? Kapag yung worker ay natapos niya yung pinapagawa ng boss, natanim niya, nagawa niya yung trabaho niya, then the farmer, the boss, will give him another. It means another seed to plant, di ba? It's the same thing sa atin. If He shares our blessing, then God will continue to pour out the blessing sa buhay natin. As we share the blessing, God gives us the blessing. Hindi ko naman sinasabi na ibigay mo lahat yung mga blessing mo. But you share. Kaya share your blessing. Hindi naman sinabing ibigay mo lahat yung blessing mo. Diba? Share what you have. Share what God has given you. Diba? If God blesses you, why not blesses others? Diba? So, and Paul said, may He who supplies seed to the sower and bread for food. So Paul dito, nire-recognize niya that God is the greater supplier ng bawat buhay natin. Whatever na meron tayo, whatever we have to give, ano man yung shinare nating blessing, it was God. Una, ang Panginoon ay ang nagbigay. Ibinigay niya sa atin una, and ibinigay natin sa kanila. Diba? We just, whatever na binigay natin, whatever we share our blessing, it was first given to us by God. Lagi natin tandaan. Ano yung application sa atin? We should have a correct attitude towards the blessing na meron tayo. Lagi natin tandaan, it is given by God, it is to be used for God. Again, like I said, hindi ko naman sinasabing everything. Baka ibigay nyo lahat yung sahod nyo. Diba? O ibigay nyo lahat yung blessing nyo. No! It is given by God. Yes, God is blessing you. So, maging ano ka dun sa blessing mo, maging wise stewards ka dun sa blessing na yun. But it is to be used for God also. Is there any area where yung perspective natin dun sa blessing natin, dun sa mga material na bagay na meron tayo needs to change at i-align natin with what na we learn sa passage na to ngayong umaga? And then sinabi ni Paul, you will be enriched in every way to be generous in every way. Sabi niya. So here, once again, na makikita natin God's desire on a return for His investment sa buhay natin. Diba? Yung mga blessing. He blesses us, so in turn, He wants us to be passed on those blessings sa ibang tao. Totoo, in every way, na hindi lang sa mga finances o material na bagay, diba? Na yung i-share natin yung blessing natin. Hindi lahat in material na bagay. Pwede rin sa spiritual na bagay. Katulad ng when tayo ay may natutunan sa salita ng Panginoon. When we read the Word of God, when we listen on a sermon, kapag meron tayong natutunan, that's a blessing, di po ba? We should pass that knowledge sa ibang tao. We should share what we learn from the Word of God. O kapag meron tayong testimony of God's goodness sa buhay natin, i-share natin, di ba?
Kung meron tayong tahanan, you should gamitin natin hospitably. Diba? Ang hirap naman nun. Hospitably. Pasukin nyo na lang sa bahay. And then, there are many areas sa buhay natin we can be generous in. Diba? So, sharing a blessing. And then, in verse 12, as we finish, sabi niya, ang paglilingkod na ito, ng pagbibigay ay hindi lamang nagpupuno sa pangangailangan ng mga banal. Ito rin ay sumasagana sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng katibayan ng paglilingkod na ito, sila ay lumalahati sa Diyos. Dahil sa inyong pagpapahayag ng inyong pagpapasakop sa Ebanghelyo ni Kristo. At ito ay dahil na rin sa inyong pakikipag-isa, matapat ng pagbibigay para sa kanila at para sa lahat. Lumuwalhati sila sa Diyos sa panalangin may paghiling para sa inyo. Sila na nananabik sa inyo dahil sa nakakahigit na biyaya ng Diyos sa inyo. Ang pasasalamat ay sa Diyos dahil sa kanyang hindi mapaliwanag na kaloob. For the admiration of His service not only supplies the needs of the saints, but also in abounding through many thanksgiving to God. While through the proof of His ministry, they glorify God with the obedience of your confession to the gospel of Christ. For your liberal sharing with them and all men, and by their prayer for you, who long for you because of the exceeding grace of God in you. Thanks be to God for His indescribable gift. Sabi ni Paul. So, yung pagbibigay ng mga taga-Korinto will supply yung pangangailangan ng mga saints, di ba? Pinag-aralan natin in chapter 8 and chapter 9, di ba? Na tumulong at nagbigay yung mga taga-Korinto. Ito ay mabuting bagay in and out of itself. But yung pagbibigay nila did far more than that. So, yung regalo, yung pagbibigay nila, yung pag-share ng blessing nila, ano yung nangyari? Bakit more than yung pagbibigay nila did far more than that? Dahil it cost thanksgiving to God. Diba? Nag-cost yun ng pasasalamat sa Diyos. Sila ay nag-share ng blessing more than money and food. They were giving people a reason para pasalamatan ng Diyos. Dito sa verse 12, sinasabi niya that this ministry is not only supplying the needs of the saints, but also overflowing in many thanksgiving to God. So God's desire, outcome doon sa pag-share ng blessing is not just physically provision, but more importantly, yung puso natin that warm in thanksgiving to the Lord. Diba? Ng pasasalamat sa Panginoon. Tandaan natin, a lack of gratitude ay napaka-pangit na bagay. Yung kawalan ng pasasalamat ay napaka-mali at pangit na bagay. Example na lamang, di ba? Merong nagbigay sa'yo ng kopya. O, sabihin mo ng hat. And then, bago mo pasalamatan, bago ka magpasalamat, sinabi mo muna na hindi naman ako nagsusuot ng kopya. Ang init-init. At ganito pa yung kopya. Di ba? Bago ka pa nagpasalamat. And then, pagkatapos mong sinabi yun, sabi, thank you. Thank you, Lord. Di ba? Hindi totoo yung pasalamat na yun. Di ba? That's a lack of gratitude. Di ba? Napakapangit na bagay na pwedeng gawin ng isang tao Christian. Di ba? So, huwag natin gawin yung mga bagay na yun. Napakapangit. It's an ugly lack of gratitude. It's a similar manner. Our Father delights na makita tayo, na tayo ay nagpapasalamat na tinatanggap natin yung mga blessing and then i-share natin. Diba? Magpasalamat muna tayo. Diba? At huwag na tayo magreklamo because it's a gift, it's a blessing. Diba? It's undeserved favor ng ating Panginoon. We don't deserve it, but God is giving to us. Diba? Katulad ng regalo na kopya, hindi mo naman hiningi yun. Regalo nga di ba? Pero nandun pa rin yung
kutsa mo dun sa regalo bago mo pasalamatan, di ba? It's the same manner in God's blessing sa buhay natin. Di ba? It's undeserved favor, it's the undeserved gift, but God's still giving to us. Binibigay ng Panginoon. So ano yung dapat natin gawin? Pasalamatan natin ng Panginoon. So, ano yung sino? No? Who is the most thankful person na alam natin? How yung kanilang mga salita na pasasalamat, yung gratitude, affect others. Di ba? Sigurado, may naaapektuhan sa mga ito. Diba? And then, they will glorify God, sabi ni Pablo. Yung ultimate goal ng ating pag-share ng blessing, yung generosity natin, o yung pagtulong natin is glorifying God sa buhay natin. Yan yung pinaka-importante na malaman natin dahil it affects yung ating attitude at yung method natin sa pag-share ng ating mga blessing sa buhay. Maraming tao, when they give, gusto nila yung credit sa kanilang sarili. Diba? Kaya ibibigay ko to. Tignan nyo ako. Ibibigay ko to. Tutulong ako dito. I-share ko yung blessing. Pero tignan nyo ako. Diba? They want the credit sa kanilang sarili. They make a big show and attract attention sa kanilang bawat sarili. Kapag ginagawa nila itong mga bagay na to, they stealing God's glory sa buhay nila. Yung focus taken off sa ating Panginoon at napupunta sa Kanya at sa tao. So putting in God's place is a type of idolatry. Tandaan po natin yun. We should give, we should share our blessing in such a way that the focus is always on God, sa ating Panginoon. We want the Lord to receive the glory and all things should go to Him, hindi sa atin. Kaya pag tayo ay tumutulong, nag-share ng blessing, thank you Lord. It's not me, but you Lord. Diba? Jesus should be the center of attention in every exchange ng mga binibigay nating tulong or blessing. Because He made it all possible sa atin. Bakit natin nasi-share yung blessing natin? Because of God. Diba? Without Him, we cannot share our blessing because there's no blessing na ibibigay sa atin kapag wala ang Diyos. Diba? So every gift, ito ay isang opportunity. Every blessing is an opportunity to celebrate again, the grace we have received from the Lord. We should have no desire na i-manipulate yung situation at to get attention and credit sa ating mga sarili. Giving God or sharing our blessing at pagsasalamat sa Panginoon should not become parang itong platitude where na sinasabi natin, praise God, but sa puso natin yung affirmation gusto natin sa tao. Diba? Sasabihin ko, hey, praise God, pero gusto ko yung kayo na nagpapasalamat kayo sa akin. Diba? Mali po yun. Instead, we should sincerely seek to focus yung sariling puso natin, yung our own hearts in Christ's goodness. Diba? Doon sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. As we do that, makaka-encourage tayo ng ibang tao to appreciate the greatest giver of all ng mga blessing. And that's Jesus. Diba? And then Paul said, why they long for you and pray for you. So believer should have the same attitude towards one another. We should lift each other up in prayer. And we should seek deep Christian fellowship sa bawat isa. Always help each other. Always build each other up. Always pray for one another. And then sabi ni Paul as we finish, thanks be to God for His inexpressible gift. So Paul, he ends itong letter na to on giving sa statement na to. Thanks be to God for His inexpressible gift. Diba? The gift, yung pinaka-best na gift in history, sino? Is Jesus Christ. God gave His only Son para sa atin. Yung katotohanan, dapat ito yung maging primary motivator para sa atin, sa ating lahat, to share our blessing, to be generous. Jesus voluntarily laid down yung buhay niya para sa ating lahat. He did it joyfully and sacrificially sa ating lahat. In the same way, tayo dapat ay magalak and sacrificially sacrifice everything na meron tayo. We have for Him the blessing that comes from the Lord.
Paul dito, gusto niya na iwan niya itong discussion na to of giving o yung pag-share ng blessing by reminding all of us that God is the greatest giver. He gives the gift beyond description. So anong sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Indescribable gift. This means that Jesus is a gift and salvation is a gift. We don't earn it. We receive Jesus as we receive salvation exactly as we would receive a gift. If we earn it, it's not a gift. Sabi ni Clark, doon nabasa ko, Jesus Christ, the gift of God's love to mankind, is an unspeakable blessing. No man can conceive, much less declare, how great this gift is. For these things the angels desire to look unto it, to look into. Therefore, He may be well called the unspeakable gift, as He is the highest God ever gave or can give to man. That's Clark. Thanks be to God. Ibig sabihin, God's indescribable gift should fill yung buhay natin ng pasasalamat. If we really understand and appreciate yung indescribable gift that Paul is saying here, yung undescribable gift na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos, yung buhay natin will be saturated ng pasasalamat. Punong-puno ng pasasalamat sa Diyos. His indescribable gift. So, dito, Paul, to conclude these 2 chapters ng about giving na I hope hindi kayo nagsawa. 2 chapter ng pagbibigay. Diba? Dahil, so, ano yung ibig sabihin dito? Bakit 2 chapter ng giving and sharing your blessing? So, ito yung parang nasa puso ni Pablo na gusto talaga niyang i-pinpoint sa mga Korinto at even sa atin, di ba? Na Paul here conclude this 2 chapter about giving with a focus on this, His indescribable gift, di ba? The best motivation para sa ating lahat mga Kristiyano sa pag-share ng blessing natin. Forgiving is always gratitude for the indescribable gift. It inspires us all through giving. Ito dapat yung mag-inspire sa atin sa pag-share ng blessing natin. Diba? Again, as we close, as we finish, sharing our blessing, hindi lang yung, di ba, makakataba sa puso ng mga ibang tao, makakatulong. But ito ay magkukos, as Paul said, ng pasasalamat doon sa mga taong tinulungan. Pasasalamat kanino? Sa Panginoon. Diba? When we share our blessing, those people na siniran natin ng blessing, they are, mapupuno yung puso nila, yung buhay nila ng pasasalamat sa Panginoon. Mapupuring nila ang Panginoon sa buhay nila. Yun yung pinaka-importante. Diba? At tandaan natin that yung panghuling sinabi ni Paul as he conclude his message, diba? The indescribable gift. Tularan natin ang Panginoon. Ibinigay niya yung buntong niyang anak. It's Jesus Christ. He, Jesus, the indescribable gift that God has given sa bawat buhay natin. Again, thank you for coming. Let's pray. Lord, salamat po for this wonderful morning you've given us. May you continue to, Lord, mold us and shape us, Panginoon, in your will. Continue na ikaw yung magbigay ng kalakasan sa amin, Panginoon. Lord, to continue to share our blessing, Panginoon. I know how much blessing we have, Panginoon, sa bawat buhay namin. Lord, I pray na turuan niyo kami na i-share namin ito, Panginoon. Not just materially, Panginoon. Hindi lang yung mga material na bagay, but even, Lord, yung mga natututunan namin sa iyong mga salita, Panginoon. May, Panginoon, itong mga bagay na ito, mga blessing na ito, Panginoon, ma-share namin sa bawat mga kapatid namin, Panginoon. So that it may cause thanksgiving to you, Lord. So, again, fill us, Lord, with your Holy Spirit. Give us wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. Lahat kami.
Lord, nawa kami ingatan mo sa umagang ito as we go in separate ways. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Stand and worship the Lord. Magbigay ng mundo sa Panginoon, ay yung mga sarili namin sa may taas, kundi yung dating ng pangalan. Salamat po, Panginoon.